beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, maalindog pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayong lahat? Kamusta ang araw ninyo ngayon Thursday? Kung ako naman ang tatanungin ninyo, ay nako, sobrang lamig ngayon dito na parang ewan ko, biglang nagbago yung klima. Na talaga naman, oh my God, parang pumapasok sa bunbunan ko yung lamig. At kanina nga sinisipon ako. Tapos sabi ng mga co-teacher, kung may sakit ka, sabi ko, wala naman, nalalamigan nga tayo yung likod ko. Tapos ayun, pinagluto ako ni PE teacher ng sardinas. Yon. Tapos ayun, ginanahan ako. Kasi yung sardinas na niluto niya, sobrang anghang talaga. Tapos yung alam mo yung lumabas lahat ng mga sipon ko. Charot. So yun, nakakaloka. Anyway, so ayun yung paraan niya siguro para gamutin ako. Pakainin ako ng sardinas. Pero in fairness, ang sarap. So yun, so ang bilis ng araw, no? Kung iisipin mo, parang kailan lang diriwang tayo ng Christmas, New Year. Ngayon ay matatapos na ang buwan ng January. O, di ba? At eto guys, sa mga nag-overthinking dyan guys, eto ang sagot. Sa amin ganon sa 1 Peter 5 verse 7, overthinking will kill your peace. Pray and leave it to God. Amen. O, diba? So, yun nabasa ko to kanina. Alam nyo, sa totoo lang. Oo, kasi minsan ako nag-overthinking din ako. Ang dami kong iniisip, dami kong mga problema. Pero kasi, dasal tayo ng dasal. Bakit hindi tayo magtiwala kay God na ipaubaya natin to? Tapos, kasi yung pag-overthinking, my God, talagang totoo yan. Pinapatay niya yung peace of mind mo. Una, magkakaroon ka ng anxiety. Pangalawa, hindi ka magiging masaya. Pangatlo, nasasayang yung mga panahon sa pag-overthinking. Kaya dapat yung mga nag-overthinking dyan, ang gawin lang talaga natin ay mag-pray at ipaubaya to sa Panginoon. Actually, kaninang umaga, paggising ko, paglabas ko ng pinto ng bahay namin, I feel good. Kasi parang ganito din ako nung mga nakaraan. Kaya lang kasi parang nag-pray ako. Tapos ang hiningi ko sa Panginoon, peace of mind. Tapos bukod doon, gusto ko lang maging happy. So, bahala na si God kung ano man yung mga problema ko. I think nandiyan siya sa likuran ko. I trust Him more. Na parang walang mangyayari sa akin masama, hindi ako mapapaano. Basta enjoy lang yung everyday na daily life natin. Ayun lang. Kasi protektado tayo ng Panginoon. Bakit naman tayo mag-overthinking pa? Diba? So, yun. Kaya sana guys, yung mga nag-overthinking dyan, iwasan na muna natin yan. Mag-pray tayo ng sincere talaga sa puso natin na ibinibigay natin at pinauubayan natin sa Panginoon kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. I-share ko lang po to kasi baka mamaya may mga tao na may mga pinagdadaanan na matindi tapos parang nakakalimutan na maging masaya. Kaya sana makatulong tong sinasabi ko sa inyo. So yun, trust to God. Ayun lang talaga. Keep praying and then magtiwala lang tayo sa itaas. Walang imposible. Diba? So, yon. So, kayo guys, kamusta naman? Sana lahat tayo ay okay. Kaya naman ngayong araw na to, syempre, para maging okay tayong lahat, mayroon akong mga hatid sa inyo na chika na talaga naman, oh my God, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam Miss International for 2024 sa November 12 na magaganap. Ano ang chika mo dito? Bongga. Charot. So, yun. Ang masasabi ko lang, syempre, exciting kasi syempre November, kasabayan niya ang Miss Universe kasi ang Miss Universe ay November 28.
So, isa na tong pahiwatig na pagdating ng November, marami na naman tayong pageant na mapapanood. Tapos, October 25, Miss Grand. Tapos, November 12 ay Miss International. And then, ito nga, Miss Universe ay November 28. So, I'm so excited for Angelica Pangilingan. Angelica Lopez. Kasi syempre, parang mahigit isang taon nang hinintay ng babaeng to. So, ayan na nga, magbibinibining Pilipinas na naman. So, may expired na siya, charot. Pero, ang gusto ko lang makita, syempre, sa November 12, kung paano susungkitin ni Angelica Lopez ang corona ng Miss International para sa Binibining Pilipinas 60th. O, diba? So, yun. So, sana isa tong magandang regalo para sa ating bansa dahil ang Binibining Pilipinas ay magdiriwang ngayon ng 60th anniversary nila. And I hope Angelica Lopez ang isa sa mga maging magandang regalo para sa Binibining Pilipinas ang pagiging reyna ng Miss International. So, I hope na siya ang pang-pito na reyna natin sa Miss International. And ngayon pa lang, nagpre-prepared na siya ng bonggang-bongga na talaga naman, oh my God, I'm so excited for her. Kasi gusto kong makita yung transform niya. Marami kasi nagsasabi na, mukhang malabo to si Angelica Lopez. Dahil hindi daw ganun kagandahan, hindi daw mukhang manika, hindi daw mukhang Barbie. But ang masasabi ko lang, malay mo naman, siya ang kaunang-unahang morena beauty na makapag-uwi ng Miss International sa ating bansa. And then, of course, don't underestimate yung kakayahan niya kasi nakita naman natin kung paano niya ipanalo ang Binibining Pilipinas International na hindi rin natin inaasahan. So, malay mo, masurprise tayo ng bonggang-bongga. Kasi kung nakuha niya ang corona sa Binibining Pilipinas, ibig sabihin, kaya niya rin makuha ang corona sa Miss International. So, kung nagulat ka sa Binibining Pilipinas, pwede ka rin niyang gulatin sa Miss International. I hope na talagang umarangkada siya ng bonggang-bongga doon. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa laban ni Angelica Lopez? Tingin ninyo, kaya niya kayang makuha ang corona. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Miss Thailand World. Tingin mo, aari ba ng bonggang-bongga ang pambato nila na si Tarina Botes? At tingin mo, Mama Sam, kaya-kaya siya natin pambato na si Gwendolyn Foriol? Alam mo, to be honest, ako kasi pagdating kay Tarina, naniniwala ako na isa to sa mga magaling na kandidata pagdating sa mga inilalaban sa international pageant sa panahon ngayon. Kasi si Tarina, syempre, well-experienced. Tapos na-meet ko siya sa personal, talaga matured na siya the way kung paano mag-isip. Kaya lang kasi, ang Miss World, hindi natin alam kung paano siya nag-prepare para sa laban niya sa Miss World. Diba? Hindi naman to yung parang, sige, lalaban. Ang maganda lang dito, nabigyan siya ng chance talaga na makalaban na ng international. Kasi nakausap ko siya nung Miss Universe Thailand. Tapos ang sabi niya sa akin, magjo-join nga daw siya uli sa Miss Universe Thailand. Kaya lang, nagulat ako, bigla siya napunta doon sa Miss World. Siguro na-inspired siya or may mga nagpupush talaga sa kanya na sumali na siya dito sa Miss World Thailand. And then, ayun, nabigyan naman siya ng chance na masungkit yung corona at least, di ba? O, di ba? Kaysa naman maging runners-up lang siya uli doon sa Miss Universe Thailand. But, nakita ko rin siya walang makeup. Hindi naman siya ganong kagandahan. And na-expect ko nga yun, nakikita ko yung mga photos niya, sobrang bongga, sobrang winner. Kaya lang kasi, yung nakita ko siya na walang makeup, medyo parang sabi ko, ay, hindi pa siya ganong kagandahan. Alam mo naman ako, pintasera dyan. Charot. Hindi. Iba yung ine-expect ko na makita siya in person. So, doon sa nakita ko. Kumbaga, ibinase ko doon sa mga photos. Talaga yung mga photos niya, bongga, ang sexy. Sa personal, hindi naman ganun kabongga. Pero kasi, hindi naman yung titignan kung maganda ba siya o hindi. Ang titignan doon, syempre, kung ano ang puso na meron itong si Tarina Botes doon sa competition ng Miss World. At kung pag-uusapan natin kung kaya ba itong kabugin, syempre, ni Gwendolyn Foriol,
hindi tayo nakakasiguro dyan. Depende yan sa kanilang dalawa kung ano ang preparasyon na hinanda nila. Kung i-base naman natin yung preparasyon, mas mahaba ang naging preparasyon ni Gwendolyn Poirier kasi since 2021, kung hindi ako nagkakamali, hanggang 2024, so ibig sabihin, talaga ang laki nung preparasyon ni Gwendolyn Poirier. Sana lang talaga nagamit niya to ng bonggang-bongga. Kasi si Tarina, konting panahon lang ang kanya konting panahon lang yung kanyang preparasyon para dito sa Miss World. Kasi kinoronahan lang siya noong November. And I wish all the best para kay Miss World Thailand at saka kay Miss World Philippines. Diba? So yon, good luck. Tingin ninyo guys, sino kaya ang aariba at kayang lampasuhin ng bonggang-bongga ni Gwendolyn Poirier ang pambato ng Thailand ngayon. So yan ang alamin natin in the future. Diba? At para naman sa sumunod na chika, speaking of Miss Grand Thailand. So, para sa sumunod natin, chika, speaking of Miss Grand International. Ang Miss Grand International, hindi natin alam kung magkakaroon ba ng labanan dito sa Pilipinas para sa Miss Grand Philippines. Kasi nga may napapabalita na hindi daw tayo bibigyan ng sash factor dito sa Miss Grand. Pero walang katotohanan yung mga lumalabas na balita. Kasi yung kinumpirma ko naman doon sa Miss Grand, sabi nila walang ganon mga Mars, di ba? So, yan. So, ngayon, ito, may bagong pinupush ang ating mga kababayan na lalaban sa Miss Grand Philippines. Ito nga ay si Gabi Banciano. So, anong chika ko kay Gabi? Kay Gabi, ang masasabi ko, maganda naman. Kay Gabi, ang masasabi ko, maganda si Gabi, matangkad si Gabi. Kung ganda ang pag-uusapan, talaga namang may ibubuga. Pero kasi dito sa Miss Grand, hindi sapat yung ganda lang. Kailangan talaga yung merong kang caliber na tinatawag na kaya mong kabugin ang lahat ng kandidata na lumalahok dito. And then, hindi ko alam kung eto ba si Gabi ay fit na fit para sa Miss Grand. Ay nako, nakakatakot kasi baka masayang, di ba? Kasi she's from Miss Intercontinental at nakita natin yung kabog niya sa Miss Intercontinental. Medyo nakulangan talaga ako doon. So, hindi ko alam kung paano siya magle-level up ng kanyang level dito sa Miss Grand. Alam naman natin, kapag malamya, hindi ka papatok doon sa Miss Grand. Pero kung gusto niya talaga lumaban ng Miss Grand, kung beauty, yes, may beauty siya. Height, may height. And then may body. So, kailangan lang gawin dito ni Gabi Baciano, syempre, i-level up niya talaga yung sarili niya as to caliber level talaga for the Miss Grand candidate kung sakasakaling siya ay lalaban ng Miss Grand. So, I hope na talagang magawa yun nila RL and then tingnan natin. Nakausap ko si RL dito Actually, gusto niya talagang ilaban si Gabi Baciano dito sa Miss Grand. So, malalaman natin yan kung ano ang ipapakita ni Gabi Baciano kung sakasakaling siya ang magiging representative natin ngayong taon na to dito sa Miss Grand International. Pero tulad nila sinabi ko, kailangan talaga nilang humampas ng bonggang-bongga para hindi sila masayang. Diba? So, yon. I'm so excited. A little bit. Charot. So, yan. So, kayo guys, ano guys at tininin nyo? So, dapat pa ba tayong lumaban sa Miss Grand? So, comment nyo yan dyan sa baba. At para naman sa sumunod na chika, Jocelyn Cabales, laban na laban para sa Miss Quezon City. So, tingin mo ba, Mama Sam, siya kaya ang mananalo dito? Hindi ko alam. So, hindi ko alam kung ang Quezon City ay willing makipaglaro talaga ng todo-todo at kaya nilang sumugal para kay Jocelyn Cabales para sa competition ng Miss Universe Philippines. Siyempre nakaka-excite dahil meron tayong kandidata na talaga naman, oh my God, sabi nga ganon, late bloomer, pero laban na laban. So ako para sa akin, yung chance nandoon. Hindi ko lang alam syempre kung paano siya aariba, yung organization ba, gusto ba nila talaga sumugal para kay Jocelyn Cabales para dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Ito ba ay nakikita talaga ba nila na
dapat ba talaga nilang ilaban? So, ako wala akong against about kay Miss Jocelyn. Pero kasi syempre, i-consider mo yung lahat ng bagay kung paano siya makikipagsabayan talaga dito sa competition na Miss Universe Philippines. Ang sabi niya, ang experience daw, well experience at saka syempre yung matututunan natin, yung makukuha natin dito kay Miss Jocelyn. Naniniwala naman ako doon, pero hindi ko lang alam kung kaya niyang pumukpok ng todo-todo doon sa Miss Universe Philippines kapag doon na siya nagkukumpit. Diba? So, good luck and wish all the best para kay Miss Jocelyn Cabales para sa kanyang laban sa Miss Universe Quezon City. So, I wish all the best talaga. So, laban lang. Kung pangarap niya yan, go ahead. At nakikita naman natin na talaga naman yung determinasyon niya ando doon at hindi siya sumusuko sa laban. Actually, she's inspiration to us. Diba? So, ano guys, ang tingin ninyo? Makaariba kaya siya ng bonggang-bongga? Ay nako, I'm so excited. And then, para naman sa sumunod na chika, Miss Universe winner, nakuha niya na ang kanyang premyo na 1.2 million. Hindi ko lang alam kung dollar store or Mexican money. So, hindi ko alam. So, ngayon, ang panalo lang ng Miss Universe organization kasi ibinigay na nga nila ang papremyo mula dito kay Miss Nicaragua, kay Shenes, diba? So, tuwan-tuwa naman si Shenes kasi na-receive niya na. At least ngayon nakikita natin na talaga ang bongga talaga ng Miss Universe. Hindi lang sila press release. Kumbaga talagang binibigay nila yung dapat makuha ng girls. Oo nga naman, bakit nga ba nagko-compete ang girls dito sa Miss Universe? Diba? Siyempre, para sa cash prize, para sa yung benefit niya na ano makukuha niya sa Miss Universe. And I think she's a winner. So, nakuha niya na yung premyo niya ng bonggang-bongga. Hindi ko lang alam kung 1.2 million dollars kasi nakalagay do sa isang ano na talaga namang cash ang ibinigay sa kanya. So, ang bongga lang. So, I hope kumita ang Miss Universe sa kanya. Charot. So, yun ang mas bongga at mas triple pa. Hindi bonus lang daw yan. Diba? So, good luck and congratulations kay Shenes. O, diba? Yung reigning niya talaga naman, oh my God, nagniningning ng bongga-bongga. Sana pre-tax to, no? Charot. So, yun, nakakaloka. Good luck talaga. Good luck talaga sa mga nagkukumpit dito. At ito ang sumunod na chika, Mama Sam. Sino sa tingin mo ang aarangkada para sa supranational kung sakasakaling silang tatlo ang magtapat? Siyempre, sa Miss India na alam natin na may pambato na ang India ngayon na si Sonyal. And then, nandyan din si Natasha na talaga naman, oh my God, nakakatakot para naman sa South Africa. And then, kung sakasakali si Chantal ang itapat sa kanila. Tingin mo, Mama Sam, may laban ba si Chantal dito sa Miss South Africa at saka sa Miss India? Ang masasabi ko, para kasi yung beauty kasi ni Chantal, sobrang mistisa. Actually, ang Miss Supranational, kailangan talaga meron kayong beauty na tinatawag na, alam mo yun, ang lakas mo makareyna. So, hindi ko lang alam kung si Chantal ay fit na fit ba for the Supranational. Pero kasi last year, nag-first runner-up tayo. So, parang feeling ko naman aarangkada. Pero kung ako ang tatanungin mo, personally, mas gusto kong ipadala doon kung sino talaga yung nanalo sa Miss Philippines or sa The Miss Philippines na wala nang iba kundi si Althea. Kasi para sa akin, ang beauty kasi ni Althea, hindi siya mistisa pero true Filipina beauty talaga yung ino-offer niya. Pagdating sa international pageant, I think swak na swak talaga yung beauty na ganito. I remember Mucha Datul. Kaya siya nanalo ng supranational dahil si Mucha talagang nandoon yung pagka-Pilipina niya plus ang charming. So ngayon, eto naman si Althea Ambrosio, talaga namang nakikita mo yung beauty as in talagang very beautiful as a Pinay beauty queen, di ba? So mas gusto ko talaga ipadala nila sa supranational si Althea. At naniniwala ako na kaya ni Althea makipagsabayan dahil meron siyang tinatawag talaga na X factor, extravaganza. Yon ang meron si Althea. So,
maganda kasi yung mukha ni Althea na alam mo yun, ang pinapackage niya ay Filipina Beauty. So, mas gusto ko ipadala sa Supra ang true Filipina Beauty more than doon sa Mistisa. May something kasi sa beauty ni Althea na parang napapackage niya ang Pilipinas talaga. Yung true Filipina Beauty. Diba? So, yan. Kaya good luck na lang sa kanila kung sino ang ipapadala sa Miss Supranational ngayong taon na to. At para naman sa huli nating chika, Mama Sam, tingin mo umari ba kaya ang pambato ng Iloilo at ang pambato ng Pampanga at saka ng Cagana para sa laban sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to? Maraming front runner ngayon talaga na masasabi ko na may experience at mga palaban. Pero syempre, ang mga baguhan ay hindi dapat nawawalan ng pag-asa. Mas nakikita ko yung chance talaga na malaki kay Miss Iloilo sa kanilang tatlo. Kasi si Miss Iloilo, si Alexi kasi iba yung dating. Yung kumbaga parang may something special. Plus, nandun doon yung pagiging powerful niya sa competition. So, yung dalawa naman, nakikita ko na lalaban din naman. Kaya lang kailangan talaga nila ng matinding preparasyon. Kasi parang feeling ko ang Miss Universe ay pukpukan. Kailangan may makita sa'yo na extravaganza or extra factor. So, para mapansin ka talaga dito sa competition ng Miss Universe Philippines. At yung X factor na yun at extravaganza ay nakikita ko kay Miss Iloilo. But wish all the best syempre kay Miss Pampanga kasi si Cyril maganda din eh. Kaya lang kailangan talaga ma-develop niya yung kanyang sarili ng the more powerful. Yung kumbaga mag-transform siya na more powerful pa. Kahit naman si Natasha Jong, ganun din. So, ang ganda kasi subjective yan. So, dapat hindi ka lang maganda. Meron ka talagang tinatawag na extravaganza doon sa ginagawa mo na laban para sa competition para at least, di ba, yung gusto mong makuha ay masungkit mo talaga ng bonggang-bongga sa competition. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.